Bata pa lang sina Bernie at Brian, pero mabigat na ang kanilang responsibilidad. Ang pasanin ang kanilang pinsang si Angelo. Katulad ng maraming mga estudyante, maraming dahilan din si Angelo para hindi pumasok sa eskwela. Katulad na lang nung araw na yon, masungit ang panahon sa kanilang bayan sa San Jose, Occidental, Mindoro. Malayo rin ang kanilang eskwelahan mula sa kanilang bahay. Higit sa lahat, si Angelo, hindi na nakakalakad. Nariyan ang kanyang pinsang sina Bernie at Brian para siya'y alalayan. Maingat siyang pinapasan. Mahirap maglakad dahil malubak po. Lupa po yun, maputik. Maingat nilang tinawid ang pilapil. Gaano kabigat si Angelo? Nasa 25 kilos po siya. Masakit po yung likod ko, saka yung braso ko. Dahil sa bigat ni Angelo, ang magkapatid na Bernie at Brian halinhinan sa pagpasan sa kanilang pinsan. Bata po pa lang po ako. Sila Bernard na po ang nagbubuhat sa akin. Wala naman po akong naririnig na likramo. Naiiyak po ako kasi araw-araw wala akong binubuhat. Turing po namin dyan ay parang kapatid na rin po kasi araw-araw po mag-asama rin po kami. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainit dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumaban ka. Makalipas ang mahigit 30 minutong paglalakad, narating na rin nila ang kanilang paaralan. Magkaklase sa grade 8 sina Brian at Angelo. Sila pong magpinsan ay nakikitaan ko naman po ng mabuting ugnayan sa isa't isa kasi po determinado po sila sa pang-araw-araw na pagpasok sa eskwelahan na ikarga si Angelo. Nagagampanan niya naman po lahat ng gawain na ipapagawa sa kanya. Yun nga lang po, minsan may mga extracurricular activities po kami na hindi po siya nakakasali o yung mga physical activities. Normal nung isilang si Angelo, pero nung mag-6 na taong gulang na raw siya, lumiit at nawalan ng puwersa ang kanyang mga binti. Kaya rin si Angelo lumaking mahiyain. Pilay daw po ako, di makalakad. Hinayaan ko na lang. Kung may nakakutya po kay Angelo, sasabihan po namin na huwag niyo anuhin yan dahil ganyan na nga yan, gaganyanin niyo pa. Kung nagsisiyar po, binubuhat ko po siya, nagigib na pambuhos, tapos ibabalik ko po siya sa classroom. Hiwalay na ang mga magulang ni Angelo. Iniwan daw sila ng kanyang ama habang ang kanyang ina sa ibang bayan nagtatrabaho. Kaya si Angelo, 7 taon nang nasa poder o pangangalaga ng kanyang tita Elizabeth. Hindi naman nalagain talaga. Pag hindi niya lang ko kaya, tsaka lang mo yan tatawag sa akin na, nanay, hindi ko kayang abutin ng ganito. Nagkasakit po yung nanay at tatay ko. Nasa abroad po ako. Dito na po sila sa kuya ko tumira. Bali yung kuya ko na po ang nag-aalaga sa kanila. Pinatignan na raw nila noon sa doktor si Angelo. Pero dahil kapos sila sa pera, hindi na yun nasundan pa. Naawa po ako sa kanya. Wala po lang ako magawa.
Kapag walang pasok, ang magpinsan nagsesepak takraw. Gusto ko rin po sana si Angelo na matuto para tatlo na po kami. Sana po makalaro rin po ako ng mga ganyan. Sa tingin ko po masaya yun. Minsan, pakiramdam daw nila, tila sinisipa-sipa raw sila ng tadhana. Pero patuloy silang lumalaban, pare-parehong pursigidong makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap po mga engineer para matulungan po. Kung kumukup po sa akin, gusto ko po silang mabigyan ng magandang buhay. Pag maging matanda na ako, pag sumasahod na po ako ng pera, papagamot ko po si Angelo. Gusto ko po siyang mapalakad para po makaabot din po siya kung saan niya gusto. Kaming ay hindi hadlang upang tumakas ka. Kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Dahil matagal-tagal na, nung huling napatignan sa doktor si Angelo, sinamahan siya ng aming team sa isang pediatrician. Ayon kay Dr. Mirna Zapanta, ang kondisyon ni Angelo hindi polio, kundi muscular dystrophy. Namamanang kondisyon kung saan humihina ang muscle sa katawan ng pasyente. Sa kaso ni Angelo, ang kanyang mga binti. I could recommend ay madala siya sa Manila for a thorough neurological para matignan natin yung sinasabing muscular deficiencies. As he grows older, magkakaroon siya na parang muscle dystrophy talaga. Makikita sa katawan niya, talagang buto na lang. Gusto ko na pong makalakad para hindi na po mabigatan ang mga pinsan ko. Para kahit papaano makatulong kay Angelo, pati na rin kina Brian at Bernie. Binigyan ng aming programa si Angelo ng bagong wheelchair. Masaya po na nagkaroon ako ng wheelchair para hindi na po mahirapan yung mga pinsan ko. Ang mga kaklase ni Angelo nagpaabot din ng mensahe. Isa ka sa mga taong hinahangaan namin. Kahit na ganyan ang iyong kalagayan, nagsisikap ka pa rin na makapag-aral. Lagi mong tatandaan na nandito lang kami para sa iyo. Nagmamahal, grade 8 Pangko. Maraming salamat po sa ginawa nila. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Sa panahong tayo'y nanghihina na, huwag kakalimutan, meron pa rin mga taong handa tayong tulungan. Sila ang pwede nating sandalan, mga papasan at aakay sa atin patungo sa landas ng pag-asa. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.